Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo, at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinululugdan." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Nabinyagan ka na ba? Mga kapananampalataya, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus. Sa susunod na linggo ay papasok na tayo sa mga ordinaryong panahon sa ating simbahan. Kung ating pong titingnan ang katuruan ng ating simbahan, ang binyag ay isang sakramento ng paglilinis sa ating kasalanan. Anong kasalanan ito? Ito ay kasalanang mana o original sin. Ito yung kasalanan na minana natin sa mga una nating mga magulang na sina Adan at Eva. Kung ganon, bakit nagpabinyag pa si Jesus? Hindi siya katulad ng isang tao, ng ibang tao na makasalanan. Siya ang anak ng Diyos Subalit mas pinili niyang humilera sa mga makasalanan upang maunawaan niya at mayakap niya ang mga makasalanan. Bumaba siya sa mga makasalanan upang magawa niya ang kanyang misyon na mailigtas ang mga makasalanan. Sa pagbibinyag sa kanya ni Juan Bautista, 3 bagay ang nangyari noon. Una, bumukas ang kalangitan. Pangalawa, bumaba ang Espiritu Santo. Pangatlo, kinulugdan siya ng Ama. Nung tayo ay bininyagan, ang mga ito ay naganap din sa ating mga buhay. Isa sa mga katuruan nating simbahan ay kapag tayo ay bininyagan, tayo ay napapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Kaya nga ang madalas sa pagbati sa mga binyagan ay, "Welcome to the Christian world." Sa puntong tayo ay bininyagan ng pari, ang langit ay bumubukas para sa atin at tayo ay tinatanggap bilang mga opisyal na anak ng Diyos. Sa punto na ang isang tao ay bininyagan, ang banal na Espiritu ay bumababa at tumulukob sa bininyagan upang magbigay lakas laban sa pag-iwas sa mga kasalanan at maging gabay ng mga ito sa kanilang pagpapatuloy sa paglalakbay sa buhay. Ang pagpabibinyag ni Jesus ay pagtupad din niya sa kalooban ng Ama. Kaya nga, siya ay lubusang kinulugdan ng Ama. Sa binyag din, tayo din ay kinalulugdan ng Ama. Harinawa, sa pagpapatuloy natin sa paglalakbay sa ating buhay pananampalataya ay maisakatuparan natin ang diwa ng ating pagiging binyagan. Ito ay ang patuloy na paggawa ng kabutihan at pag-iwas sa iba't ibang uri ng kasalanan. Sa puntong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, tulungan mo kaming
patuloy na gumawa ng kabutihan at patuloy na makaiwas sa paggawa ng kasalanan. Gabayan mo po kami upang katulad mo ay kalugdan din na kami ng Ama sa lahat ng pagkakataon. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.